Ang sabi ng ate ko ay papayagan niya akong magbukod pero magbibigay pa rin ako sa kanila sa tuwing sahod ko. Pumayag naman ako pero simula nang lumipat ako ay never akong kinumusta ng ate ko. One time tumawag siya sa akin at puro lang sumbat yung naririnig ko. Na kesyo nag-BF daw ako at mag-aasawa na raw ako na hindi raw ako pinag-aral para mag-boyfriend. Umalis lang naman ako doon kasi puro lalaki yung nasa bahay at nagiinom. At tuwing off ko, instead na magpahinga ako ay maglalaba pa ako ng damit ng asawa niya. Lumaki kaming magkakapatid at maagang nawala ng nanay at nag-asawa na agad ang tatay. Noong mag-high school ako ay kinuha agad ako sa amin ng ate kong panganay. Then pinag-aral niya ako in 2 years. Na nung una pa lang ay ayoko nang sumama pero pinilit niya ako. So nung makatapos na ako ng senior high school, hindi na ako kayang pag-aralin ng ate ko. Since yung asawa niya na lang yung nag-work that time. Kaya't nag-decide kami na mag-work na lang ako. Ibinibigay ko halos lahat ng sahod ko sa kanila para naman wala silang masabi sa akin. At bukal sa loob ko yon. Then after a year of working ay nakapag-decide yung ate ko na mag-abroad. Then ang matitira na lang sa tinitirhan namin ay yung asawa niya na which is palainom. Gusto kong magbukod pero ayaw ng ate ko so tumira ako doon in 3 months. Na nung una okay naman pero hindi ako komportable. Na kasi nga palainom yung bayaw ko. Then nag-decide ako na magbukod since may work naman ako then para na rin malapit sa pinagtatrabahuhan ko. At ang sabi ng ate ko ay papayagan niya akong magbukod pero magbibigay pa rin ako sa kanila tuwing sahod ko. At pumayag naman ako doon. Pero simula nang lumipat ako ay never akong kinamusta ng ate ko. Naichat lang ako kapag sahod if nakabigay na ba ako sa asawa niya. Then one time tumawag siya sa akin na puro lang sumbat ang naririnig ko. Na kesyo nag-VF na raw ako, na mag-aasawa na raw ako, na hindi raw niya ako pinag-aral para mag-boyfriend. Hindi ko raw nakikita yung sakripisyo ng asawa niya. Umalis lang naman ako doon kasi gawa ng hindi ako komportable kasi nga puro sila lalaki. Na palagi pa silang nagiinom. Then tuwing day off ko, instead na magpahinga ay maglalaba pa ako ng damit ng asawa niya. Then ang sabi niya nung last December daw hindi ko raw sila binati ng Merry Christmas. Na nagmamalaki na raw ako porket kaya ko na daw yung sarili ko. Sinabi kong lahat sa kanya ng gusto kong sabihin na hindi ko masabi noon kasi nga sasama yung loob niya sa akin. At dahil doon ay binlock niya ako at kinut off ako. Ano bang gagawin ko, Mami Len? Please advise naman po. Letter sender, Laarni. Yung ate mo masyado ka kung gatasan. Pinasusuportahan sa'yo yung asawa niya samantalang siya yung nasa abroad. Buti na lang din talaga na senior high lang yung inabot mo sa ate mo. Kasi kung pinag-aral ka ng college niyan, kawawa kang bata ka. Naika nga hindi kayang tumbasan ng pera yung utang na loob. Pero hindi naman ibig sabihin na habang buhay kang magbabayad or aabusuhin ka na. Masyado siyang entitled na parang pati buhay mo ay gusto niyang kontrolin at singilin. Na pati yung paglalaba ng damit ng asawa niya ay inaasa pa niya sa'yo. Grabing lala. Nang hindi mo sila obligasyon ha. Hindi naman kasi sila baldado para sa'yo umasa. Lalo na reasonable naman yung pag-alis mo kasi nga unsafe na hindi na komportable yung sitwasyon. And if ever na makipag-communicate ulit, doon ay mag-set ka na ng boundary sa tumulong kung kaya pero hindi obligado at hindi sapilitan. At ngayon na yung ate mo yung nag-cut ties. So hayaan mo na at huwag mo nang isipin baka nagpapasusot lang yan. At huwag na ikaw yung mag-first move. Na baka kasi mamaya ilatagan ka ng mga kondisyones ng ate mong entitled. Baka lalong hindi mo kayanin yung comeback.